Ano pong bagyo sa buhay ang naranasan nyo ngayon? Ano naman po ang gusto nyong gawin o sabihin para sa inyo ng Panginoon? At nang sa gayon ay patuloy kayong makapagsagwan sa kabila ng mga bagyo o ng mga problemang yan. Marami sa atin ang mayroon, siguradong magkakaroon ng mga matinding problema sa buhay. Ito yung parang mga bagyo na po pwede talagang makapagpalunod, makapagpalubog sa atin. Kaya napakahalaga na alam natin ang dapat nating gawin. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. After he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat and precede him to the other side while he dismissed the crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear. At once Jesus spoke to them, "Take courage, it is I. Do not be afraid." Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Immediately, Jesus stretched out his hand and caught Peter and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" After they got out into the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ano pong bagyo sa buhay ang naranasan nyo ngayon? Ano naman po ang gusto nyong gawin o sabihin para sa inyo ng Panginoon? At nang sa gayon ay patuloy kayong makapagsagwan sa kabila ng mga bagyo o ng mga problemang yan. Marami sa atin ang mayroon, siguradong magkakaroon ng mga matinding problema sa buhay. Ito yung parang mga bagyo na po pwede talagang makapagpalunod, makapagpalubog sa atin. Kaya napakahalaga na alam natin ang dapat nating gawin. At isa nga po sa pinaka-basic dyan ay ang hilingin agad natin ang tulong ng lifeguard natin. Tulad ng sinasabi sa isang post na nakita ko, if you feel like drowning in life, don't worry. Remember that your lifeguard walks on water. That's Jesus. Interestingly, sa parallel account po ng gospel reading na ito, if I'm not mistaken, Mark 6:48, pinapakita doon na parang literal na lifeguard si Kristo. Kasi sinasabi po sa versikulong yon na natatanaw ni Jesus ang kanyang mga alagad. Na hirap sa pagsagawan dahil pasalungat sila sa hangin. Hanggang sa naglakad na nga po siya sa ibabaw ng tubig upang sila isagipin. Ang nakapagtataka nga lang ay ito. At tulad na rin sa ating narinig na ebanghelyo. Una, hindi agad pinuntahan ni Kristo ang kanyang mga disipulo. Nagpalipas muna siya ng magdamag bago niya sila puntahan. Imagine, parang mga basang sisiw na yan, kaya takot na eh. At ikalawa, hindi niya agad pinakalma ang dagat. Gayong alam naman niya na ito ang source ng takot ng kanyang mga alagad. Ito po ang mga dapat nating pagnilayan.
yung mga ganitong reaksyon ng ating Panginoon na taliwas sa ating inaasahan kapag tayo may mga problemang naranasan sapagkat iyan ang pupwedeng maging dahilan ng ating pagkalunod sa problema kung hindi natin yan maintindihan. Sapagkat you see, normal naman para sa atin ang mag-expect agad ng agarang aksyon kapag tayo'y nangangailangan ng tulong. Sapagkat sa bawat paglipas ng panahon ay lumalala ang ating sitwasyon. Kaya understandable yung kapag hindi tayo agad naka-receive ng tulong, magalit tayo, magtampo tayo, mawalan tayo ng pag-asa at tiwala sa sino man na mayroong maaaring kapabayaan. Understandable yan, pero sana sa Diyos, huwag tayong magaganyan. Sapagkat hindi po ibig sabihin na tahimik siya, ay wala siya. His silence does not mean His absence. As a matter of fact, ang Panginoon, ang siyang may pinakakarapatang magsabi sa atin, I will be with you in spirit. O di ba? Madalas yan ang sinasabi natin sa mga taong gusto sana nating samahan sa mga mahalagang yugto ng kanilang buhay, lalong-lalo na sa mga mahirap na pagkakataon ng kanilang buhay. But for some reasons, hindi natin masamahan. Anong ginagawa natin? Tina-text natin or sinasabihan natin, I will be with you in spirit na lang. Pero yung sense niya limitado, sapagkat tayo limitado, we cannot really guarantee our presence with someone if we are physically absent. But God can. Kaya ng Diyos yan. May karapatan ng Diyos na sabihin yan. Because He cannot be limited by space, by time, and by physical presence. Hence, when people say, I wish I could be there for you, God says, I am there for you. When people say, I wish I could do something for you, God says, I am doing something for you. When people say, I'm thinking of you, God is saying, I have never forgotten you. And when people say, I am with you in spirit, God is telling us, I'm always with you. Iba lang talaga kadalasan sa inaasahan natin yung paraan at panahon ng pagtulong ng Diyos sa atin. At tulad na lamang sa Ebanghelyong narinig natin. O diba? Alam naman niyang magdamag ng natatakot at naghihirap ang kanyang mga alagad sa malakas na bagyo at pag-aalburuto ng dagat. Sana nung siya'y nagpakita, ang naging banat niya agad ay, hangin, tumigil ka! Dagat, kumalma ka! Hindi Sa halip, ang kanyang mga alagad pa, ang inutusan niya, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Itigil niyo, ikalma ninyo ang takot ninyo. And that is by declaring to them, it is I. Ako ito. Na napakahalaga, napaka-meaningful para sa mga Hudyo. Sapagkat ganito ang naging paraan ng Diyos ng pagkapakilala kay Moises sa matandang tipan. Kaya't nang ginamit ni Jesus ang paraan ng pagpapakilalang ito, habang siya ay gumagawa ng hindi ordinaryo, lumalakad siya sa ibabaw ng tubig ng karagatan. Pinapangatawanan niya yung pagpapakilalang yan. Na para bang sinasabi niya, actually hindi para, kundi sinasabi niya talaga ng tahasan sa kilos niya, sa pagpapakilala niya. Ako'y Diyos na totoo. Because of that, tingnan po ninyo, kumalma ang mga alagad. Hindi dahil kumalma ang dagat, kundi dahil kumalma ang puso nila when they realize kung sino itong si Jesus na kasama nila. Naalala ko tuloy yung minsang napanood ko sa Meta or Facebook, isang batang nabalian ng buto sa braso. Ang gagawin ng manghihilot, hindi ko alam kung manghihilot ba tawag doon, didiretso niya, ibabalik ka sa dati. Wala namang anesthesia.
Isipin po ninyo kung gaano kasakit yon. Kaya hindi ko makakalimutan yung paghahanap nung bata doon sa kanyang ina. Nay! Pinalapit niya sa kanya, tinabihan siya, niyakap pa siya ng nanay niya. Yumuko yung bata, sabay sabi doon sa mga hilot, "Atakin niyo na po." Indeed, there was pain. He was grimacing. Pero nakaya niyang tiisin dahil sa presensya ng kanyang ina. Ganon din kung minsan ang paraan ng pagtulong ng Diyos sa atin. Yes, minsan, immediately aalisin niya ang problema natin. Pero minsan din hindi. Pero kapag hindi man niya alisin, asamahan niya tayo upang ito ay harapin at kayanin. Indeed, pwede naman din niyang alisin na agad. Pero kung hindi man niya alisin, again, tutulungan niya tayong ito'y kayanin dahil alam niya at may purpose siya para dito. Ito'y makatutulong para sa atin. Katulad ng nangyari sa mga alaga na pagkatapos ng kanilang magdamag na paghihirap at tulungan sila ng Panginoon, doon nila na-declare, you are really, truly the Son of God. Hence, mas patutunayan sa atin ng Diyos na makapangyarihan siya, marunong siya, mapagmahal siya, mapagbigay siya, makatarungan siya, etc. Sa gitna ng ating mga problema. At yun ang sa atin ay mas magpapakalma, ano pa man ang maranasan pa nating mga problema. Basta maniwala lamang po tayo sa pagpapakilala niya. Ako ito. Ako itong Diyos na totoo. Ako itong Diyos na nagkatawang tao para sa iyo. Ako itong Diyos na namatay para sa iyo. Ako itong Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo. Ako itong Diyos na laging nandito, nandyan para sa iyo. Mas maganda nga po siguro kung i-dare pa natin siya. Katulad ng sinasabi natin sa ating salmo, Panginoon, pag-ibig mo ipakita, ligtas kami sa dusa. Katulad ng sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang kayo po yan, papuntahin nga po niyo ako dyan, sa ibabaw ng tubig. Pero i-dare natin ng Diyos na may pananampalataya, ha? Hindi yung testingin natin siya na wala tayong pananampalataya. I-dare natin siya ng may pananampalataya dahil alam natin at naniniwala tayo na kaya niyang patunayan ang kanyang sinasabi sa atin. Eh sa misang ito po ang biyaya na hilingin natin sapagkat in the first place, ito naman talaga ang ino-offer niyang biyaya sa atin kapag tayo nagsisimba. Kapag tayo nagsisimba na may mga bagyo tayong daladala sa buhay, problema sa trabaho, sa negosyo, sa kalusugan, lalong-lalo na sa pamilya, He is offering us His assurance. It is I. His identity and His faithfulness. Do not be afraid. And we can rely on that. Kaya siguro ang mas hilingin nating blessing ay yung panaligan natin ang katotohanan ito na ino-offer ng Diyos sa atin. Na kapag tayo ay nagsisimba, sinasabi niya sa atin, may sakit ka, may problema ka sa asawa mo, nandito ako. Asamahan kita. Tutulungan kita. At siguro hilingin din po natin na sa ating pamilya, maranasan natin ito, yung paraan ng pagpapakilala ng Diyos sa Ebanghelyo. Imagine po ninyo kung tayo dumadaan sa isang matinding suliranin, tapos halimbawa nandyan yung asawa mo na magkasabi sa'yo, nandito ako, kabiyak mo ako, magkasama tayo sa problema mo. Sasabihin sa'yo ng magulang mo, anak, tatay mo ako, nanay mo ako. Magsabi ka lang, ha? Nandito lang kami para sa'yo. Yung sasabihin sa'yo ng anak mo, ma, pa, huwag kayong mag-alala, nandito ako. Aalagaan ko kayo. Yung sasabihin sa'yo ng kapatid mo, tol, kapatid tayo, nandito ako. Hindi pa rin kita pababayaan kahit may sarili-sariling pamilya na tayo. Yung sasabihin sa'yo ng kaibigan mo, tol,
magkaibigan tayo. Nandito lang ako, maasahan mo ako. Siguradong lalakas ang loob natin. Especially kung tulad ng Diyos, nababack-upan talaga nila sa gawa noon pa man ang mga ganitong salita sa atin. And so let us ask for this blessing. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit po tayo. Panginoon, maraming salamat sapagkat lagi kang nandyan para sa akin. Hindi mo ko pinababayaan, hindi mo ko kailanman kinakalimutan. Ito sana ay manatili sa aking puso, sa aking kalooban, upang maiwasan kong matakot, mag-alala at malungkot sa mga problema na aking pinagdaraanan. Yung maniwala ako na kahit hindi ko pa nakikita yung inaasahan ko, ay meron ka namang pinaplano. Actually, may ginagawa kang mas maganda sa inaakala ko. Hallelujah! Tulungan mo po akong paniwalaan ito. Hallelujah! Upang hindi mawala ang pag-asa. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Talagang kung minsan, aalisin niya agad ang problema. Minsan na hindi talaga. Pero sasabihin niya sa atin, nandito ako. Ako'y Diyos na nagmamahal sa iyo. Paniwalaan po natin yon dahil siguradong mayroong magandang mangyayari sa iyo. Yes. Kung papaanong ang dagat ay tinapakan ni Kristo, nilakaran pa niya para masabi ng kanyang mga alagad, truly you are the Son of God. Pwedeng at talagang gagamitin ng Diyos ang mga suliranin natin para patunayan sa atin na siya'y Diyos na tunay na nagmamahal sa atin. Gaano man kalaki ang problema, kayang tapakan ng Diyos para sa iyan. At kaya niyang gamitin yan upang mas sumampalataya ka sa Kanya. Upang mas bago ka niya. Amen. Papuri, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.